Yo! Yo! Welcome back sa Legal Theories, ang nag-iisang podcast kung saan tuturuan ka namin kung paano i-level up ang diskarte nyo pagdating sa mga babae. Kami nga pala ang mga host ninyo. Ako nga pala si Lay. Yo, ako si Bluff. Yan. At ngayong episode ay nandito tayo sa ating secret layer. Unang topic natin is paano hindi maging weirdo. Tama yan. Nakasama yan dun sa dun sa attraction, four steps to attraction na sinend ko sa group, di ba? I mean, Oo. Tama yung nagtanong, tol. Tama yung nagtanong. kasi sa tingin ko pagiging hindi weirdo is very helpful sa game kasi kung weirdo ka parang talo ka na agad eh. Di ba? Umpisa pa lang, wala na, talo na. Number 2 ba yun, yung don't be weird? Kasi sa mga tol, sa mga nakikinig dyan, no, nagpa-post kami kasi sa mga group, no, ang number 1 is dapat ipakita mong normal ka, right? Mm-hmm. Tas di ka weird, pangalawa, tas pangatlo is yung dapat mapakita mong cool ka. Mm-hmm. Tapos kindness at matalino yung pang-apat, right? Mm-hmm. No, so kung nasa group kayo, no, mas detailed mas yung explanation. Sobrang iksi nga na explanation mo din, parang ang daling magets eh. Hindi kasi parang simple. Diba? Simple mode. Simple mode. Yun, so yung nagtanong, tol, tama ka, tol. Dapat hindi ka talaga weirdo kasi top 2 yan. Pangalawa nga yan, step 2 yan eh. Dapat di ka weird. Mm-hmm. So, ano bang mga signs na weirdo yung kausap mo, di ba? Feeling ko, yung tawa ng tawa, pre. May naging set ako dati, tawa ng tawa sa kahit anong bagay, parang mabababaw lang na bagay, tawa siya ng tawa. Parang hindi congruent yung laugh sa nangyayari. Parang, may nadapa, yung tawa niya parang sobrang haba. Pero marami kasing ng weirdo eh. May spectrum nga yun eh. Pagiging weird eh. Parang level. Oo. Kung gaano siya ka-weird. Ako nga, ang naiisip ko pagka weirdo ka mo is yung yung taong walang social understanding. Yung parang, kunyari, namatayan ka na, gano'n. Tapos, hindi ka man lang niya, parang, condolences, gano'n. Mag-aaya pang uminom, parang, shit ba? Parang, gano'n pa eh, di ba? Para sa akin, gano'n yung mga weird. Or, pagdating sa babae, siguro, yun yung mga tipo ng lalaki na, ang tagal ng replyan nung babae, pero, consistent pa rin sila hindi man lang nila mabasa. Yun nga yung sasabihin ko chat pa rin ng chat, bro, di ba? Yung sa social cues. Alam na pinaparating na ng babae sa'yo, ayaw ka niya. Hindi nga ako interested, tapos bagal ko na mag-reply. Nangungulit ka pa rin. Parang ganun eh. Yung mga weirdo, tol, no? Parang wala silang social cues, tol. Hindi nila nababasa kaagad. Aware ka ba? I mean, agree ka ba? Oo. Di ba? Tulad nung tol, may kwento ako kasi may kaklase ako dati, tol, na nahawakan niya kasi yung suso ng babae. Parang nakaganito yung kamay niya, tapos nakaganito yung kamay niya. Yung babaeng katabi niya, nag-lean. Nahawakan. Dumikit, bro. Tapos, ang naging senaryo nun, weird kasi yun. Abang nasa kami nito, tutorial center, kasi bata pa ako nun. Yung kaklase ko na yun, tinitira siya ng babae, parang manyak ka, ganyan. Parang naghinusga na niya. Pero ako, kung akong babasahin ko yung sitwasyon na yun, weirdo lang talaga yung lalaki. Tapos hindi niya sinasadya. Hindi niya lang alam depensan yung sarili niya. O ngayon, ang lumabas, tol, manyak yung lalaki. Kawawa naman, kahit yung babae yung nagganon. Hindi rin sinadya, di ba? Nagpadala siya doon sa frame. Parang, yun, kasi, kung may social cues, kung aware kang magbasa ng social cues at confident kang sumagot-sagot sa mga ganun. Tingin ko, tol, nung ginanon ng babae yung suso niya. Hoy, manyakis. Ba't mo ginalaw? Manyak ka, sabi ng babae, di ba? Parang, ikaw nga dyan, nilalapit mo yung suso, putang mo, dugyot ka, sabi mo sana, di ba, bro? Weirdo ka. Weirdo siya eh, kaya parang, gumaganon, nag-stutter, so, sorry. Oo, parang sinadya, kinalabasan tuloy, parang sinadya niya, di ba? Kawawa naman. Kawawa yun, pre. Totoo. Naalala ko, pagkatapos nun, kinausap ko pa yun, tol, eh. Parang kinonsole ko pa siya, eh. Pero hindi pa ako cool nung time na yun. Pareho pa kaming weird nun. Pero parang mas grabe yung spectrum niya, tol.
okay lang yan bro. Sabi ko, minsan, mapag-ano ka talaga, mapagbibintangan ka, mga ganun yung advice ko pa eh, mamunta ka Wala pa nga eh. siyang ginawa. Wala nga siyang ginawa eh. Kawawa yun, no? Tol. Isipin mo yung nangyari yun sa'yo, bro. Paano nang ganun? Hindi, kung ngayon mangyayari kasi parang kaya ko na ipagtanggol yung sarili ko eh. Oo, diba? Dati, Pero kung weirdo ko, paano kaya yun? pag weirdo ka, di mo kayang pagtanggol eh. Nakakaya. Oo. Marami pang tao ko naman. So, paano maiwasan yun, tol? Na mapunta sa mga tough situations na ganun kasi weird ka nga. Mhm. Pwede kang pagbintangan or pwedeng sumobra ka, di ba? Or magkulang. O magkulang. Pag di ka nagsalita, di ka papansinin. Pag nagsalita ka naman, Weirdo ka. weirdo ka, di ba? Yun yung mga madalas na napapansin or nararamdaman ng mga tao na mga weird or yung mga incel na lalaki, Mhm. 'di ba? Siguro yung mga iba tol hindi makarelate doon kasi hindi galing doon. Pero ako nanggaling ako doon eh, kaya parang alam ko yun kung ano nararamdaman nila, bro. May advice ka ba para sa mga ganun? Bro? Sobrang dali nung advice na kaya kong ibigay na ma-apply nila sa sarili nila eh. Kasi kung papansinin mo, kung bakit ako weird dati. Naging weird ka ba? Naging weird ako. High Wala. school. Oo. Naging weird ako, alam mo bakit? Ba? Kasi environment ko is weird. Mm. Lahat ng nakapaligid sa akin, mga weirdo pre. Mga kung ano-anong sinasabi. Uy, tangin ang laki ng suso, ang sarap kainin. Ganun yung mga linyahan nila na parang, pre, first time ko makakita ng legs. Mga ganun. Parang weird kasi. Palitan mo yung circle mo. Lumipat ka sa mga intellectual na tao, pre. Yun yung ginawa ko dati nung high school. Tapos, ayun, una na off sila sa akin kasi pre, hindi naman overnight mababago ko yung pagiging weirdo ko that time eh. Ano lang, unti-unti inadapt ko yung mga sinasabi nila, ginagawa nila. Pero mahirap doon kasi twice ko yung ginawa. Nung una, wala kasi akong basis kung ano yung normal at ano yung weirdo. So, kung mag-switch ako ng circle, paano malamang astig ba tong mga taong to? Tignan mo yung mga nakapaligid sa kanila. Kung iniiwasan ba sila or gusto nilang lumapit sa circle na yun. Oo. Papansinin mo yung reaction ng ibang tao from the outside. Kung nagtatawanan, kunwari yung circle na yun, tapos nakita mo yung mga tao, parang wala lang, happy lang din sila, gano'n. Okay sila. Pero pag parang nagtatawanan sila, tapos yung tingin ng mga tao sa kanila, parang, ano ba itong mga tinatawanan nila? Ano ba yung mga tinatawanan ng mga to? Parang, tanga, parang gano'n. Alam mo, sobrang tagal na nito, bro. Kaya, halos, alam nyo yun, kasi pag galing ka sa 0, tas ngayon 200% ka na, halos makalimutan mo na yung mga personality mo or problems mo noon, yung mga memories mo, halos, kasi sobrang pagbabago eh. Kaya ako, ngayon, pinipilit kong tandaan, kakaalala ko lang, ang isa palang reason kung ba't ako naging weird nung high school ako, bro, is, masyado akong na-addict sa mga panonood ng mga pick-up artist videos. Oo, yung mga pang POA ganun. Parang nasobrahan ko kasi yun, tol. So, parang mayroon doon lay back ka lang, sabi nila. Lay back ka lang and huwag kang masyadong needy, ganyan. So, parang lay back lang. Chillax, pero wala namang lumalapit sa akin. Tapos, pero relax lang ako. So, diretso akong relax, di ba? Weirdo ako kahit may nag-aaway na, relax pa rin ako. Parang ganun. Kasi narinig ko yun, bro. Yun lang yung yun lang yung parang nagturo sa akin eh, di ba? O kaya hindi maganda na matuto ka sa mga, parang, ang point ko doon, tol, ngayon na advance na ako, weirdo pala kasi yung teacher. Weirdo yung teacher. Tinuturuan niya, maging weirdo din yung mga weirdo na. Maging weirdo palalo. Maging weirdo silang dalawa. Yung sinasabi ko sa environment, it shapes people, pre. Totoo. Alam mo, tol, ang pinaka ginawa ko doon, bukod sa nanonood ako ng video ang nakatulong sa akin, transfer ng schools. Dito sa school na to, nung first year ako, iba yung persona ko. So, parang loser type. Tapos, yung sa pangalawa, sinubukan ko ulit. New environment, di nila ako kilala. Wala silang, background sa akin, no? Hindi nila kung ano ba to, cool kid ba to. Binibigyan ako ng chance, parang gano'n. Yun, medyo okay. Tapos, kalagitnaan ng taon, na-fuck up ko. Kita nila, ay, weirdo pala yan. Tapos, lumipat ako ulit. Yun yung hindi ka na sinasamahan ng lahat, di ba? Oo, yata yun, tol, kung nakwento ko sa'yo. Tapos, yung pangatlo, ganun ulit. Parang,
fourth sem, doon ko na fuck up. Ay, yung fourth quarter, doon ko na fuck up. Parang, so sabi ko, nag-i-improve ba? Kasi, nung dati, napipeke ko lang hanggang first quarter. Nung pangalawa, napeke ko hanggang kalahati. Ngayon, sa dulo. Isang quarter na lang, astig na akong diretso. Hulir na akong legit, di ba? So, transfer ako ng transfer, tol. Oo, nakatulong talaga yung legit, bro. Hindi siya magandang, I mean, ano tawag nun, tol, yung parang madaling gawin. Oo, magastos din. Oo, hindi siya, ano nang term yun, bro? Yung parang, advisable? Yung convenient, hindi siya convenient gawin. Kasi syempre, transfer ka ng transfer, magastos, tapos hassle, 'di ba? O pero ako, 'yun ang ginawa ko. 'Di ba? Tapos tinigil ko yung panonood ko ng mga pick-up videos kasi parang nafa-fuck up yung mindset ko. Kasi ang weirdo ng mga nagtuturo, bihira lang yung magagaling. Talaga. Pero lahat sila sinasabing magaling sila. 'Di ba? Hindi mo na alam kung kaya tinigil ko entirely. Tapos ngayon, nung advance na ako, ngayon natutunan ko na, kilala ko na kung sino yung weirdo na, di-determine ko na. Sino yung legit tapos, talaga. Doon ako nag-pinpoint, yan yung magiging master ko. Yan yung magiging master ko. Tapos, naging master ko lahat ng mga magagaling. Di ba yung kinakwento ko? Oo, naghalo-halo na. Ang dami kong ginastos doon. Tapos, naghalo-halo na. Yun, ngayon, ganito na. Halos di ko na matandaan tuloy yung mga ginagawa ko nung mahina pa ako. Pero believe me, mga brothers, nanggaling ako dyan, promise. Legit. Baka mas malala pa kaysa napagdadaanan nyo ngayon. Kasi dati, talagang sobrang mahihain ko tol eh. Diba? Introvert. Niloloko ako ng babae, gano'n. Hindi, parang one time lang naman Hindi niya ako niloko. Iniwan niya ako. Tapos pagkatapos nun, tangina mo, super saiyan na to. Nasagot na ba natin yung advice kung paano hindi maging weirdo to? Tatawa lang ako. Bakit? Kasi, lately, may mga nakakasalamuha kong weirdo talaga, pero hindi sila aware na weirdo sila. Hindi sila aware, bro. Kaya nakakatawa kasi, akala nila astig sila. Pero yung mga sociopath na, bro, na parang, yung mga matatalinong weirdo, alam nila na weirdo sila eh. Oo. Diba? Feeling ko mga sociopath yung mga ganun kasi hindi ka pwede maging sociopath kung bobo ka eh. Based sa studies. Nung weirdo kasi ako tol, alam kong weirdo ako. Alam kong weirdo ako. Kaya, nararamdaman ko lang na may special sa akin. Parang, napapansin ko yung mga tao, ba't kaya parang hindi ako special? Pero, alam ko special ako eh. Pero hindi ko alam kung ano. Pero trinay ko lang ng trinay. Special nga pala talaga ako. Parang doon ko lang nalaman. Nung advance na ako. Pero nung beginner ako, ipapares ka nila sa mga weirdo din eh. Diba? Mabuti nung weird pa ako, alam ko na yun na weird ako. Kaya parang ginawa ko ng paraan. Diba? Nasaan tayo ngayon, diba? Nasaan tayo ngayon? Sa secret hideout. Oo nga. Ang nakakatawa nga tol din, diba, yung mga pag nakakita ako ng weirdo ngayon tol, tawag dito. Nakikita ba yung sarili mo dati? Oo, sinusubukan ko maging mabait. Pero parang hindi ko kaya. Tatawanan ko. Binubuli ko, pre. Pero ako hindi. Pero hindi ko naman binubuli na yung kuha mo ng ganyan, gano'n. Pero binaboss around ko kasi alam ko kung nasan ako eh. Diba? Ngayon nga sobrang lakas na nung haki ko. Kahit yung mga respetadong tao na, basta makausap nila ako parang, yung may something na parang, anong gagawin nila eh? Anong sasabihin niya? Parang nakikita mo yun sa kanila na pinipredict nila yung gusto kong sabihin. Or minsan nagigis silang parang dancing monkey, gano'n na nagtatry hard, nagjo-joke. Parang, diba yung isa nga, sobrang kaka-joke, nasira niya yung gamit ko eh. Pinapatawa ka niya. Kasi gusto niya akong patawanin, diba? Parang na-fuck up sila eh pag kausap. Kaya, yun, tol. May haki din ako dati kasi ginagawa ko yung pogi texting, sabi nila. Yung mga chat mo dapat perfect. Parang naka-sentence type. May tuldok pa sa dulo, gano'n. May mga klase ako dati. Pogi texting, tol. Di ko naabutan yun ah. Pogi typings pala, sabi nila. Tapos, yung mga nakaka-chat ko, ginagayan nila. Nag-chat sila. Naka din. May perfect kama, sentence. May kama. Tuldok. Di ba? Ganong effect tayo sa tao eh. Oo nga, no. Just hindi naman, kung ginawa ng weirdo is, hindi naman gagayahin ng kausap nila. Parang hindi magre-reflect.
Ako nga, naalala ko, may effect ako sa inyo dati. Maganda sana i-open ko pag kasama natin yung iba, pero ngayon ko lang naalala. Dati, gustong-gusto nyo akong maging mali eh. Sa akin na ito nang galing yan eh. Inaabangan nyo akong magkamali sa tatawanan nyo. Yan pa yung isa. Yung, ikaw na lahat eh. Di ba? Di ba? Hindi, pero ba, nasabi mo din yung dati, tol. Feeling ko ikaw unang nagsabi, tapos nasabi ko, tapos subconsciously. Yun kasi yung pinapoint out ko na yung hockey. Sa totoo, low-key pinapatamaan ko kayo. Sabi ko, putang ano to mga to. Ang tawang, laging gusto akong maging mali, sabi ko. Pero, yun yung in-explain ko yung hockey ko. Tapos parang napansin ko, tumigil na kayo. Tumigil tayo? Tumigil na. Kasi, nung time na yun bro, nag-uumpisa tayo, lagi nyo hinahanapan ng mali para may mapagtatawanan tayo. Ganun. Tapos sabi ko, gago to mga to. Pero, syempre, tropa, hindi naman tayo napipikon. Ganun. Tapos, in-explain ko yung hockey ko. Sabi ko, may effect ako sa mga tao tol. Alam mo yung parang gusto nila ako laging maging mali. Sabi ko. Siguro kasi part na parang nire-respeto nila ako. Ganun. Tapos parang nakakatawa siguro pagka nagkamali yung astig. Tapos parang napansin ko, tumigil kayo nun, tol. Hindi ko pero na, yun, parang nabasa nasa subtle yun. Oo, kasi in-explain ko yun sa podcast dati, pre. Pero low-key pinapatamaan ko kayo, pre. Ako, direct ako sinabi yung akin eh. Inaantay nyo magkamali para may tatawanan kayo eh. Yung yung pag ikaw nagkamali, sobrang yung sobrang, yung tatawa. Parang iniipon nyo yung mga astig kong nagawa para may babagsak kayo. Unang sinabi mo yun kay Pin eh, di ba? Direct yung akin pero hindi subtle yun eh. Sa'yo subtle kasi. Pinahiwatig ko lang. Tinignan ko lang kung gagana, Pops. Hindi gumana. Gago gumana. Tumigil kayo, gago. Sila lang, pero hindi ko na-gets yun. Hindi. Parang tumigil ka din yata eh. Ewan ko. Hindi ko na nafe-feel ngayon eh. Na masyadong baka hindi ko talaga kasi ginagawa yun. Baka. Ewan ko lang. Sila lang. Nakalimutan ko na rin eh. Hindi ko naman kita gusto magkamali. Hindi naman yun sa parang gusto magkamali yung tao, Pops. Parang effect lang. Effect lang talaga yun. Subconsciously, gano'n. Oo. Next topic. Tinanong to sa group kanina lang. Sabi niya, paano ibabalik yung interest niya sa akin? Any tips? Baka kinulang na ako sa formula. Ano daw? Paano ibabalik yung interest niya sa akin? So, parang may spark siguro sila dati. Tapos, parang tumagal ng 2 weeks, gano'n. Tapos, hindi na siya nag-uusap, gano'n. Or naging cold na yung babae. Ang pinaka-importante dyan, brother, i-emphasize ko, nakapag-bounce ka ba ng maaga? Yun nga, hindi natin natanong eh. Did you bounce before you make it worse? Before you made it worse? Yep. Diba? Ano bang explanation nun kung ba't kailangang umalis ka na? Diba? Hindi ba, kung isipin mo, wari chode pa rin ako ngayon. Parang nangyari din sa amin ni Pin dati. Sabi niya, bounce na ako. Sabi ko dati, ba't ako magbabounce eh? Type ko yung babae, tas papaalisin mo ako, di ba? Paano mo ba explain yun, di ba? Puso ko to eh. Mahal ko na siya eh. Nararamdaman ko to. Ba't mo ko didiktahan? Parang ganun, di ba? Wala nang mahanap na katulad nito. Tapos papaalisin mo ako sa kanya. Kitang-kita naman na ayaw ko ng babae nung time na yun, di ba? So, anong pipiliin mo? Magli-leave ka na? Or parang magpapatuloy ka pa rin maghabol kahit na ayaw ka na talaga? Kasi gusto ng puso, sinasabi ng puso mo, ganun. Di ba? Ang kailangan mo dun, forward future thinking, bro, di ba? Isipin mo yung future. Kung ano ang ending mo, di ba? Parang daling sabihin niya, di ba? Mahirap gawin. Pero dapat gawin eh. Di ba? Yun nga, yung sa nagtanong, ang pinaka-importante doon, brother, kung nakapag-bounce ka ba ng maaga. Kasi, tulad ng sinasabi niya, kung nakapag-bounce ka ng maaga, may chance na pag bumalik ka after 2 years, hindi na matatandaan ng babae yung mga details. Magiging malabo na kasi ang tagal na eh. Pero pag tinuloy mo yun, tas nag-make ka ng mark, katangahan, nagabul ka, tumatak ka sa utak niyang tanga ka, after 5 years, tol, kilala ka pa rin niya. 10 years, pre. Ikaw pa rin yung tanga, di ba? Oo. Kasi ang ending na, kung umalis ka na agad, ay, tangin na ito yung nag-ghost sa akin. Sabi, hindi na ako kinausap, sabi niya, di ba? Tignan mo yung kausap natin na doktor. Si L? Hindi, si L. KK. KL, di ba? Si KL. Yung kausap natin na doktor. Tawag dito, nung ginigame natin siya, napansin ko na hindi niya na-reply yung last na text, na chat. 'Di ba?
Pero, nag-story ako na nandun tayo sa lugar niya, hinart niya. Oo. Nagpapahiwatig siya na gusto niya tayong i-meet. Di ba? Ang problema, hindi kasya sa sked, di ba? Ano yun, tol eh? Pag hindi ka nireplyan sa chat, ako hindi ako nireplyan sa chat. Di ba? So, ang aga kong nag-bounce. Wala, hindi mo ako nireplyan, hindi kita habulin, magbabounce ako kaagad. Di ba? So, after ilang araw, nag-story tayo. Nag-story. Nandun tayo sa city niya. Nakita niya, hinart niya. Di ba? Parang nag-aantay siya ng response, di ba? Naghintay siya ng response. Di ba? Where you at? Tara, meet. Tapos nag-meet up kami. Sinundo ko siya doon sa hospital niya, bro. Di ba? Di ba? Parang, ang point ko doon, tol, pagka hindi nyo ginawa yung ginawa ko, hindi ka niya nireply. Tapos nag-chat ka pa rin. Chat ka pa rin ng chat. Kahit mag-story ka doon, na nandun ka sa city, hindi niya i-heart yun, tol. So, wala ka ng second chance. Ubus na. Kasi weird ka, needy ka, incongruent ka. Lahat na nasa iyo, di ba? Yun nga sana yung ididiin ko eh. Para maiwasan to, iwasan mo yung pagiging incongruent. So, ano ba yung incongruent? You talk. Parang may mga sinasabi ka, pero hindi mo kayang panindigan. Or parang, ganito ka nung umpisa, tapos, throughout the time, nagbabago ka. Parang hindi ka na congruent. Parang sinasabi mo, astig ako, ganun. Tapos, nakikita ng babae, hindi ka astig. Parang, sabi mo, meron kang auto. May kotse ka. Tapos yung asta mo, parang motor lang. Nakamotor. Oo, di ba? Naka-auto, pero astang nakamotor. Parang metaphor lang, ganun, di ba? Makikita kasi ng babae yun eh. Although, hindi yan sinasadyang parang mapansin. Napapansin nila yung subconsciously. Magpo-program agad yung utak nila kung magko-commit ba ako dito or hindi, di ba? Ganun yun eh. Ang tanong niya ay, paano daw ibabalik yung spark? Yung spark. Parang, paano ibabalik yung interest niya sa akin? So, sabihin na lang natin, brother, na nakapag-bounce ka ng maaga, di ba? Pag hindi ka nakapag-bounce ng maaga, wag mo nang re-replyan. Mag-bounce ka na ngayon. Bounce ka na. Negats na. Pero, sabihin na natin nakapag-bounce ka ng maaga. Sakto yung bounce mo. Hindi ka nagabol. Ang pinakamagandang gawin doon, para makuha mo yung interest ulit ba? Oo. Sabi. Alam mo yung unang pagkilala mo dun sa babae, yung kung paano mo siya in-approach, paano mo nakuha yung interest niya, gawin mo ulit yun after ilang weeks. Yung sabi ko 2 years. Pero yung sa'yo, pwedeng earlier or later, depende kung napapansin mo dun sa babae na nagpaparamdam pa rin. Oo, nag-review sa story, nag-heart sa post. Stories, ganun, di ba? Nababanggit sa mga friends niya. Or kahit hindi siya nagre-react, bro, basta naramdaman mo na sapat na yung oras na yon para makamove on siya doon sa ginawa mo, chat mo na ulit. Pero kung paano mo na-hook nung pinakauna, ganun mo rin siya ulit i-hook ngayon. Diba? Kunyari na pagkasunduan nyo yung pareho kayong medical course, diba? Tulad nung sa doktor nung nakaraan, right? Pareho pala tayong ganito, ganyan. Tapos, kunyari, sabihin na nating na-fuck up ko yun. Tapos, di ko siya nalay. After 1 year, binalikan ko siya ulit. Ang next topic ko, tungkol ulit sa medicine, di ba? Kasi dun kayo nagkaroon ng, spark, di ba? Parang inulit mo lang. Yun ang magandang, doon. Tapos, pagkatapos nun, syempre, ang importante din dyan, para makita niyang, nung una kasi hindi ka nag-work, right? Ang iniisip ng mga tao dyan, ng babae, hindi kami nag-work. Ngayon, hindi rin ulit ka mag-work. Unless, maipakita kang bago, di ba? Yep. May mapakita kang improvement mo. Pag nakita niyang nag-improve ka, diba? This time baka mag-work, gano'n, di ba? This time, mag-work. Baka mag-work. Yun yung nasa thought ng babae. Yun yung nasa thought niya, bro. Tsaka maganda rin pala kung pansinin niya kung saan siya nagkamali. Oo, diba? Tama. Kung hanapin mo yung last na naging sweet kayo, tapos, after nun, tignan mo na kung saan biglang naging cold, di ba? Anong ginawa mong mali. Diba? Aralin mo yung buong, Tapos, wag nang ulitin. Next topic. Paano makikip yung set mo na may ex ng almost 5 years? Or dapat bang wag i-keep? Ex ng 5 years. Shoutout sa'yo, Hans Pandilio. Oo nga. Medyo tagal din ng 5 years to lang. Paano mo, alin? Paano mo makikip yung girl na may ex na more than 5 years? Okay. Or dapat bang hindi i-keep? Paano mo makikip?
ang may ex na 5 years, kahit may ex yan na 20 years, babae pa rin yan. Ang gusto ng babae, pare-pareho lang. Diba? Yung value nyo. Ano ba yung 10 core values? Nasabi na ba natin yun? Hindi pa yung 8. Oh, wag. Ay, 8 holy core values. Wag na. Ano yun? Saka Secret yun. Andun kasi yun sa libro. Ang mga gusto ng babae, pare-pareho yan, diba? Bigyan ko kayo ng isa. Attention, time, and effort. Anong maganda ibigay na isang core value? Height. Yung ano siguro, pre. Physicality. Dalawa na ibibigay natin. Height tas physicality. Anong physicality? Yung itsura? Yun. Yung dalawang yun. Looks. Diba? Ang alam ko, top 4 tas top 3 ba yung isa? Top 2 ata yun, yung height. Ang alam ko. Top 4 yung height. Top 4 yung height. Ang alam ko Ewan ko. Basta yun. Kasi isipin mo, Paps, 5 years sila nung ex niya, di ba? Tapos nag-chat sa'yo si James Reid. Puta, anong gagawin mo? Hindi. Bubuka yung puki mo. Isipin mo ikaw si James Reid, di ba? Kahit 5 years sila, wala James Reid ko parang. Di ba? Parang, yun, yung hate core values, di ba? Kunyari, may height ka, o gwapo ka, or may pera ka, gano'n. Tatlo na binibigay mo. Sorry sige, na. ibigay mo na lang. Actually, hindi mapera yun yung nakalagay doon di ba? Pero, resources. Close lang. Wag na. Masyado na. Kunyari, pare-pareho lang ang gusto ng matalino ka. Wag na, gago. Ang dami na. So, yun nga, di ba? Wag na. Tapos, yun nga, pare-pareho ang gusto ng babae, mga tol, di ba? 8 lang yan. Tsaka, kahit may ex yun na 5 years to 10 years, it's the same. Tama yung sinabi ni Bluff. Ang babae ba, kung may ex siya 30 years, tapos nakilala niya si James Reid, parang hindi ba siya mas ma-excite? Lalo gusto pa siya ni James Reid, kunwari, down na down, no? So, pagpapasukin mo yung ganong klaseng relationship, dapat, ang mindset mo dun, James Reid. Ikaw si James Reid. Babaguhin mo yung buhay niya. Papatikimin mo sa kanya yung Unli Pops. Tas ganito lang kami nung ex niya, parang ang layo, parang gano'n. Walong-wala sa akin to, ganun. Lalo na kapag natalo mo yung sex experience nila. Pero hanap-hanapin na niya. Lahat ng babae sinasabi nila, ngayon ko lang nasubukan yung ganito. Pwede pala yun. Ang galing mo naman sa ganito. Yun ba yung sinasabi mong ganyan? Lagi ko nakukuha yun. Lagi na ako na-compliment sa ganun. Doon lumalaki yung Pops, yung ulo. Alam ko na pag sinabi na nila yun, wala na. Hindi mo na ako makakalimutan, buong buhay mo, nakamarka na ako niya sa puso mo, parang ganun. Parang yung last soulmate trigger, sabi niya sa akin. Huwag mo akong iwan, sabi niya. Mas tapos mo akong baliwin sa kama, sabi niya, iwan mo ako. Diba? Tapos yung last kong ex, kung saan-saan kami nun, parang tanga din Oo. Sa kanya lang doon naranasan. Pag napakita mo ng super solid yan na kantutan, bro, wala yung ex niya na lang. 5 years. 5 years. Wala na. Gawin natin 10 years pa yan. Oo. Yung 30 years nyo. Gawin yung 30 years. Tatalunin ng 3 hours. Grabe na yung 30 years. Parang yung babae na nun, di ba? Parang oldies na. Oldies na. Hindi, gusto ko lang i-rhyme yung 30 sa 3. Gusto ko lang may related sila, Pops. Memamul. Diba? Yeah. Sagot natin. Tapos sabi niya ni Hans, dapat hindi ba? Or dapat wag bang i-keep ganun? Para sa akin, brother, hindi naman masyadong yun. Parang handicap. Hindi naman siya masyadong off na meron siyang ex na matagal. Actually, good sign nga yun na tumatagal siya sa isang lalaki. Ibig sabihin, keep siya, di ba? At seryoso siya. Mas mahirap yung babae na bro. Ang daming ex, walang tumatagal. Ibig sabihin, may mali. Tigwa 1 month lang, ganun. Ay, naku. May mali. Body count niyan. 35. Nirime ko lang. 35, parang ako nung high school ako. Sheesh. Kakamiss. Good old days. Wala pa akong kotse nun. Putang ina, ang hirap mag-game bro nang walang kotse. Grabe. Tara, punta ka dito sa amin sa magchat-chat ng gabi. Oo. Paano ka pupunta jogging? Dati, ganito ko. May kachat akong abogado. So, 16 pa lang ako. Laos pa ako nito. Mahina pa ako, tol. Pero, sakto na. May aral na ba? Pwede na rin pumapasa na. Nauuto ko na yung mga abogado Okay na din Pwede na. Ngayon, ang problema kasi, sabi ko sa kanya,
ano tayo, resort, hindi pa kasi uso yung Airbnb ata nun eh. Oo, kaya ang sabi ko sa kanya, mag-resort tayo ako. Kuha tayong private resort, sabi ko sa kanya. Tapos, check-in tayo pero kasi pag-in, kasi GG na eh, alam mo na eh. Sige, sabi niya, bro. Tangina, bukas pinautang ko kay Pin yung pera ko. Tutang ina, bro, kasi pinangkanto niya, wala din siyang pang check-in. Tapos, sabi ko, bro, kailan ko yun bukas? May kakantutin ako. At least, nagamit natin yung pera ko. Kakantot din ako. Sige, sabi niya. Pangako daw, pre. Putang ina, binayaran niya after 2 years, gagawin mo. Pero okay lang, alam niyo kung bakit? Kasi kinabukasan, yung napao kong babae, yun, yung abogado na yun, ang sabi niya, sunduin mo na ako. Sabi niya, sunduin mo na ako. Sabi niya, wala akong kotse nun. Shit. At sabi ko, doon na tayo magkita sa resort ka ako. Commute ka na lang ako. Wala ito, ayaw niya eh. Hindi ata ako ni-reply yan. Shit, sayang. Wala. Pero at least alam ko na yun down siya. Kailangan na ng service. Yun lang yung kulang ko nung time na yun, di ba? Tapos, gago ka Pin. Paano kung pumayag yun, di ba? Ano magre-resort ka? Ano kami magre-resort ng pera? Hiniram mo. Yung kantot mo nung gabi. Tapos ako, kinabukasan, wala akong pang-iyot, di ba? May kwento pala ako. Nung grade 11 ako, senior high school. Yung ex ko nun, parang MU lang na fling. 3 a.m. nag-chat siya na punta daw sa kanila. Naalala ko, wala din akong service nun. Alam mo kung anong sinakyan ko? Alam mo yung scooter na dipadjak? Oo. Ako nag-scooter ako dipadjak papunta sa kanila. Ano yung scooter na dipadjak? Bike? Yung parang skateboard na mayroong hawakan. Oh. Di ka ba nakakita? Pambata? Hindi, pang-adult yung akin. Yung ginagawa nilang pang-tricks. Hindi ko nakakita pa yan. Basta yun. Dipadjak yun bro, sobrang bagal. Chat 3 a.m. punta daw sa kanila. Wala akong service that time. Ay, alam ko na. Tapos? Scooter ako, dipadjak pre, papunta sa kanila. Mga 20 minutes siguro yun. Effective. Pagdating ko doon, semi-lay lang naman pero. Tapos, grabe, 5 o'clock kami natapos nagpadjak ulit ako pa uwi. Pero alam mo, yung mga ganung experiences, doon ka gagaling. Hindi ko alam kung anong na-improve ko nun. Legs. Yung legs. Doon ka gagaling. Alam mo kung bakit? Kasi nung wala akong service, bro, nung mga panong high school ako, hindi pa kasi nag-hustle nun eh. Wala, just yung tatay ko ayaw naman akong bigyan. Parang ayaw niya ako may spoil, ganun. Doon ako gumaling, masasabi ko. Wala akong kotse. Yung mga kasabayan ko, yung mga tropa kong mayayaman, lahat sila, di kotse, ganda ng cellphone, ganun. Ako, wala pa akong trabaho, negosyo nung panahon na yun, di ba? Dahil sa ganun na circumstance, parang handicap ka na eh. Kumbaga, counterpick mo eh. Oo, pre. Pag counterpick, gagalingan mo eh. Oo, kasi lugi ka nga eh. Lugi ka eh. So, kung di mo gagalingan, talo ka talaga. Ilang taon kong ginalingan. Doon ako gumaling. Kasi, napapansin ko na, nung mga time na yung mga maniligaw nila, may kotse. Ako wala akong kotse. Ako pinipili. Ang galing ko na. Tapos ngayon, nung nagkaroon ng service, Pops, gods. Parang gods. Gods level. God level. Wala kang nagre-reject. Kita anyway. Hindi ko alam, di na ako nare-reject ngayon. Ewan ko kung ano ang ginagawa kong tama ngayon, ba't di na ako nire-reject? Pero parang yung sobrang level ng calibration ko ngayon, parang grabe na, top tier na. Legit. Pero ewan ko lang sa personal ngayon, hindi pa ako masyadong nagigame ng, alam mo yung approachin mo? Parang weirdo kasi yung ganun eh. Lalo kung wala kang premise, di ba? Oo. Alam mo yun, kunyari nag-grocery ka, tapos biglang, hi miss, excuse me, ang cute mo naman, kakausapin kita. Ang cute mo naman, nakita kita doon, anong lulutuin mo, ganun. Parang, ang weird kasi. Or indirect. Saan dito yung mas mabango na Tide, pare? Or siguro, kasi ang pinakamagandang unang statement mo is magpatawa ka kasi. So, in a situation na kunyari nag-grocery kayo, parang paano ka ba alam ko na, parang, miss, excuse me, alam mo bang magluto ng adobo? Paano, ano bang mga rekado nun? Pwede mo ba ang tulungan? Yun pwede pa. Diba? Tapos number close mo sa huli. Actually, lahat ng interaction, guys, ito secret to.
pansinin nyo, lahat ng interaction, wag niyong isipin na i-number close or i-Instagram close yung babae. Secret ito, promise. Wag niyong isipin, bro, na i-number close yung babae or i-Instagram. Ibig sabihin, wag mong kukunin yung IG niya, wag mong kukunin yung number niya. Wala. Pagkatapos ng interaction, fuck up mo eh. wag mong isipin yun, bro. Wag mong gagawin pala. Lahat ng interaction mo, solid. Mas genuine lahat. Doon lang nagfa-fuck up eh, kasi genuine ka nung una, tas biglang kukunin mo yung number niya. Parang, wala na. ito may intent pala, joke. Oo. Pero, try nyo tanggalin yung ending, yung number. At least, for a couple of sets lang, siguro mga 50 lang na babae. Tas aralin nyo, oo nga no, tama pala yung sinabi nila, parang ang bumabait yung mga babae sa akin pag hindi ko sila nina-number close, di ba? O susunod, pansinin nyo, nga, pwede ko nang i-number close. Timplahin mo na, di ba? Kung parang nagbibigay din promise gagaling ka. Promise gagaling ka. Yan, isa sa mga game na sikreto yan. Actually, malaki nga binayad ko para makuha ko yung knowledge na yun eh. Sobrang magandang practice pa kasi hindi ka na mapapahiya dun eh. Di ba? Hindi ka mapapahiya. Tatanong ka lang ng Ricardo ng adobo, di ba? Anong ginawa mo mali? Di ba? Ano ba? Patatas? Pwede mo ba akong tulungan, miss? Hindi lang naman yung vegetable section. Parang. Marami na ba to? Ay, sige. Sabi, di ba? Sakto lang ba tong bibili? Thank you yun lang yung ending mo eh. Thank you Thank you. Hindi ka mapapahiya. Di ba? Hindi ka pa weirdo. Di ba? Anong gusto mong ending? Ay, thank you Anong name mo? Kunin ko nga number mo. Di ba? Parang. Oo. Tapos next time na makita mo yun, kung hindi mo ni number close. Meron ka ng interaction na eh. May familiarity na, bro. May interaction na. Doon mo na pwedeng kunin, di ba? Diba? Sa 50 na babae na yun, tapos yun puro mga ganda, kunwari yung pinag-practicean mo. Yeah. Kung yun ma-spotan mo na nasa isang place kayo, may familiarity na kayo eh. Doon mo siya pwedeng i-number close na. Doon lang talaga nagpa-fuck up doon sa gusto nilang ma-close yung babae. Yung number close or IG close, FB close. Yun lang. Diba? Nasagot na ba natin lahat? Yeps. Yun, maraming salamat pala sa panonood. At kung umabot kayo sa point ng video na to, paki-comment down below para alam namin kung sino yung mga nakakatapos nito. At kung may tanong kayo, di ba? Tanong nyo lang. Sana natuto kayo guys sa episode na to at marami pang susunod na mga mas madidiin pa episodes. Sana nag-enjoy kayo guys. Type nyo sa ending, anong type na? LT. Here. Tapos ko bro. Here, natapos ko bro. Wow. Kaya yung mga natatandaan ko. Actually, natatandaan ko yung mga legit dyan. Diba? Tapos sama kayo sa group. Lagay ko sa link yung group. Join kayo. Doon kami nagpo-post ng mga early. Diba? Yung mga legit na ka-theories natin, yung mga kapwa natin theories, kilala ko kayo bro. Natatandaan ko kayo lagi. Pinagkagantuhan nga namin kayo eh. Tapos yung mga fakers. Pati din yung mga fakers. Kunwari magaling diba? Anyways, thank you guys. Legal Theories. We out.